Okay, we're down sa ating newest episode. Tayo kasi ay natapos dun sa bakit judgmental daw ang mga spiritual. Meaning ng mga Christian. No. Kasi yun naman yun eh. Pag Christian ka, spiritual ka dapat eh. Yun naman yun talaga sir, di ba? So, bakit laging nasasabihang judgmental? Yung mga Christian, yun yung ating last episode. So, kung gusto nyo nung buo, pakinggan nyo yun. Pero yung buod nun, kung bakit, ganun talaga eh. Hindi kasi yung tao kasi, alam mo, ayaw niyang ma-expose dun sa kanyang kasalanan. Di ba, sir? Kapag ikay namumuhay sa kadiliman, nagagalit ka kapag ikay naiilawan. Yes. Yun yung. So, kapag ikaw ay Kristiyano at ikay tunay na Kristiyano, syempre kapag sinabi nating tunay, umiilaw ka talaga. May alat ka. Di ba? Meron ka talagang alat at ikaw ay nagliliwanag. Sabihin, nakikita sa buhay mo na may mga standard kang sinusunod na hindi agree, lalo na yung mga tao sa mundo. Okay. Sa madaling salita mga kaibigan, kaya po nahuhusgahang judgmental ang mga Christian dahil ayaw ng taong magpakorek. Okay. Di ba? Pero Yun naman ang laging bato sir eh. Kapag totoo. yung, di ba kapag itinatama ka, huwag kang judgmental. Di ba Okay. parang gano'n? siguro, ang reason din bakit madaling sabihin na judgmental yung mga Christian, doon muna tayo sa side na Sige, na totoo. Sige, pro doon sa Christian. Doon muna tayo sa side na pro sa Christian. sige. Siguro dahil hindi aware din yung mga nagsasabi na judgmental yung Christian na may mga pagkakataon na kailangan talagang i-judge ng Christian yung tao, yung sitwasyon, yung preacher. Na command sa Bible na judge righteously. Masama ba? Yun pala ang magandang tanong. Masama bang manghusga? Okay. Yun. Merong tamang panghuhusga na command ng Bible. Meron namang maling panghuhusga na kung saan hindi Spekulasyon. hindi lang 'yon. Hindi lang speculate na nanja-judge ka before the appointed time. Pwede. Kundi yung nagja-judge ka nang hindi mo muna tinitignan yung iyong sarili. Lalong-lalo na kung may obvious ka na kasalanan. Kailangan ba maging perfect ang isang tao para manghusga ng iba? Hindi naman. Kailangan lang may compassion yung isang tao na sabihin dun sa particular person na yun kung may nakikita siyang pagkakamali na yung tao na yun is might be hindi aware. Pero again, doon naman May sa perspective siyang di nakikita, ikaw nakita mo. doon naman sa in return, I very much agree with no doubt it is correct nasa Christian na kailangan naman talaga natin na maging slow to speak, slow to anger, quick to listen. So meron talagang gentleness sa pagko-correct. Agree ako doon kahit na sabihin natin na minsan meron akong sabihin na Pagkukulang struggle sa part or na yun. pagkukulang minsan sa part na yon. Agree ako doon. Okay? Ang gusto ko lang ma-remind is kung yun ang laging gagamitin na loophole para i-avoid Ikaw natin mismo. yung kino-confront talaga na sin sa ating buhay, Lugi ka. lugi ka. And at the same time, ginagamit mong facade yung minor dun sa major. Though wala namang mas sinful or ano, pero meron kasing mas consequential ang magiging epekto nung ganitong kasalanan compare dito. I am not saying na walang consequence yung pagiging harsh or sabihin natin walang consequence yung pagiging sabihin natin na somehow unloving. Hindi ko sinasabi ko lang consequence. Meron din yon. What I'm saying is, kung natin may mga obvious na issue and sin na kailangang itakil, tapos sa imbis na mag-reflect yung tao doon particularly sa sin, mas nagfo-focus siya doon sa way ng pagko-correct sa kanya. Parang hindi na deal yung Yes, and there's something wrong with that. sa sarili niya. Yeah, Naipasa lang niya. yeah, sa and iba. something wrong with that is obvious na hindi repentant at hindi humble yung tao na yon. Lugi siya. Pag ganun. Kasi even si Charles Spurgeon, sinasabi niya,
hindi nagiging masyadong issue sa isang tunay na Christian kung harsh ba or hindi yung preacher. However, again, hindi natin dinidisqualify yung preacher is kailangan may grace din talaga na. No? Ano sarang take mo dun sa viral na pastora? Dalawa. Okay. Outright, mali kasi unang-una ang stand ko, walang babaeng pastor. Okay. Yun yung una, number Okay. one. Consequential na lang yung ginagawa niya. So, kumbaga, the point na hindi ka nagsasubmit Sa authority ng sa authority ng scripture na nagpapastor ka, nagbubunga yung mga chain reaction. chain na lang yun. Chain Kasi reaction. Kasi there's a way na i-correct mo yung ganun na personally, de kausapin mo. Pero ano yung issue? Ano ba ang issue? May umalis ng church? Ganon? Oo. Pero meron akong pangatlo na hindi ko ipagtatanggol yung video Mm-mm. Doon ako sa observation sa isa. Sa labas. The question is, sino ang madalas mag-share ng pambabati ko sa kanila? Alam mo rin na may buhay ng mga tao na Mm-mm. mga nagsishare. Don't get me wrong, pero kumbaga is, hindi naman ako nag-speak out of judgment na wala sa lugar. Kundi alam mo naman talaga yung way nila na kung paano mamuhay kasi nakasama mo rin sila somehow. Mm-mm. Some Tapos of nagpo-post sila talaga ng lavish na... yes, some of those who post yung opposition sa ganon is Some o majority? some. Okay. Some of those who post yung opposition against doon, sila naman yung hindi mo talaga kakikitaan na naging zealous sila nung lumipat sila ng ibang church. Na naging malalim talaga sila. Hindi din So parang sumakay sila sa galit ng madla. Share Yes. nila yon para yung kanilang lifestyle na hindi... Is ma-justify. Ayun. Doon din tayo maging careful. Ayun. Sabi nga ng isang kausap ko, ang sabi nung isang wise person or co-teacher niya regarding sa isang particular na scene, ang sabi is, mahirap din magsalita Yes, mali yung tao. Pero ang problema kasi, difference natin sa kanya, sila kasi expose yung sin. Na-expose yung sin. Tayo kasi, hindi, sabi nung co-teacher nung kausap ko. Some point lang natin is, Pwede. again, mali na babae, pastor. Saka mali ba yung way niya? Ng Mali din actually way. Hindi ganun Sige, yung dyan biblical na. Naka-wireless naman tayo. Hindi biblical yung way. Ang sa akin lang, labas na doon sa issue na mali sila. Sino yung madalas nag-share Masakit mo ng ako. pambabatikos? Yeah. Sino yung madalas nag-share ng pambabatikos? Sila ba yun talagang... Na-justify pa. Yan. Pagka ganun, nagtatago tayo sa fasad na, talaga namang ma-judgmental yan I remember one time may shinare ako ng 2017. Sabi kong ganun. If your decision to leave the church Makes is you... naging much holier ka, Okay. then your decision to leave the church is correct. Okay. Okay. Pero kunwari, lumipat ka Blessing ng church, pero mas lalo kang nawala sa line, mas lalo kang na-derail, mas lalo kang naging carnal, or mas lalo kang naging worldly, then your decision to leave the church is obviously wrong. It doesn't matter kung judgmental o hindi judgmental yung nagsasabi sa'yo. Ikaw din mismo, you have to examine yourself. You will know them by their fruits. Yes. Kumbaga, wag tayong makigalit na, ay, ganun kasi sila mag-post or ay, ganun kasi sila mang-judge. Hindi. Ilabas mo sila doon sa issue. Ikaw. Ikaw ba, nung lumipat ka ng church, did you become much holier or do you become much worldly? Mas mag-compromise ka pa. Ayun. Ngayon, masakit dito. Ha? Ang masakit dito, Ay, akala ko tito. ngayon, ikaw, ang mas masakit Dinig ko dito, ikaw ang sasagot sa sarili mong multo. Hindi na kailangan na mga ganong video. Ikaw ang sumagot sa sarili mong multo. Now, doing that, na-examine mo yung sarili mo. And if you're going to be honest with yourself, then good news. Di ba? Yun ang Yung first nag-humble. Yung mga Yeah. nag-humble ang sarili nila for the Lord. Kasi iba, hindi nila maamin sarili nila. Yun. May denial stage pa siguro. Ulitin ko, mali. Babae, pastor. Pangalawa, Yung way, mali din yung way. Ayun. Pero,
Yung mga nang babatikos, lalo na yung mga nag-share, examine din ang sarili. Okay. Baka- Balance, di ba? Balance. Yes, examine din ang sarili. Baka kaya tayo nakikisama dun sa nakikigalit kasi tayo isa sa na-offend sa church, umalis tayo. Pero ang tanong, Tama naman pala yung church. tama naman pala yung church na inalisan mo. Oo. Ikaw lang ayaw magpatama. Okay. Pwede something rin. wrong with Mag-ano that. ka, Oo. mag-reflect. Reflect din. I-cut ko nga yun, tapos gawin kong clip. Ay. Ikaw. Punta tayo sa Sige. carnal Okay. Christian. Ito ay isa sa mga controversial na topic. Ano? Okay. Brace yourself. At ito kasi medyo diretso lang din tayo dito sa pagtuturo. As much as possible, ayaw namin mag-filter ng mga sasabihin. So, Okay. para lang hindi na kami mag-create ng question mark na ayun kaya yun? Yun ba yun? Diretso na lang. Okay. O Okay. sige. Verse Ano? 1 lang. Mga kapatid, hindi ko kayo pwedeng kausapin na as if nasa inyo ang Holy Spirit. Kailangan kausapin ko kayo na parang mga ordinaryong tao sa mundo. Na parang mga baby pa rin kayo sa faith nyo kay Christ. Okay. Okay? May tao Okay. na ina-address si Pablo. Pero ang tawag niya is brethren pa rin eh. Oo. So dito nagkakaroon ng confusion. Okay. Kasi itong mga tinatawag niyang brethren is Brethren. namumuhay sa karnalidad. Pag sinabing karnalidad is alam niya yung tama at banal na gawain, pero yung nagiging lifestyle or action niya is Taliwas. makamundo o taliwas doon sa pinananampalatayanan o pinaniniwalaan So ano ang niya. nakakalito dito? Ang nakalito dito, tinawag ni San Pablo na brethren yung mga tao na yon. Regardless ng kanilang morality. Yes. It is as if na Christian naman sila, kaya nga lang, Karnal. karnal. So maraming haka-haka dito na maaring hindi naman talaga sila ina-address as Christian. Okay. Okay? It might be na para bang polite lang si San Pablo na Mga tawagan kapatid, sila mga ganun. kapatid kung papaano niyang sinabing brethren niya yung mga Israelite pero hindi pa nila tinatanggap si Jesus. Okay. Or it might be Tsuri yun. Okay, Isang or tsuri. it might be na alam niya na kung talaga nagwo-work si God sa buhay ng mga tao na yun, hindi sila magi-stay as Mm. carnal. Kasi sinabi din naman na parang baby pa rin kayo sa faith. So immature. So mga immature sila. Mm-mm. Ganon ano. Ngayon, Teka lang sir. sige. Sige, may mga tanong pa ditong maganda eh. Mm. May time frame ba para masabi mo na mature at immature ang isang Christian? Kasi madalas sinasabi na 5 years ka na sa church, di ka pa nagmamature. 10 years ka na sa church, di ka pa nagmamature. Alam mo naman ngayon, ang panahon, ayaw nila ng ganun. Iba-iba ang tao. Totoo Iba-iba. naman. Oh, yeah. Totoong iba-iba'y tao. Oo. And totoo naman na case-to-case basis. Yeah. Kaso nga lang, if nagiging comfort natin yung parang, sige, just abide with the time na sige lang kung kailan mas feel ko na, mas maluwag na, mas naging okay na yung complacent isip ko, na, no? mas okay na yung puso ko, tsaka ko na lang gagawin itong mga bagay na to. Ang tawag doon is complacency, hindi ka seryoso sa word ni God. Violent men take it by force. Yes, Ang sabi, the kingdom of heaven is suffering violence and violent men take it by force. So, ang totoong Christian is seryosong i-overcome Okay. yung kanyang kasalanan. Meron niyang pananaghoy, meron niyang galit sa kasalanan, meron niyang self-hating. Kumbaga is, alam mo na hindi siya yung parang chill lang. Walang Christian na chill lang. Okay? There is an agony na minsan nga, Pilgrims nga eh. may linya nga na may mga tao na gusto niyang pumunta ng heaven hindi dahil super banal siya, kundi sobra siya na-frustrate sa mga nagagawa niyang kasalanan, ayaw na niyang magkasala, pagod na siya magkasala. Para bang, Gusto na niyang, ayaw na niya ng flesh. para wag na lang siya magkasala, patayin na siya ni Lord. May ganun ako nabasa eh. Kaso nga lang, walang overcoming kasi na naganap kapag ganun. Okay. It might be yung heart niya is talagang Christian, pero kumbaga, hindi pa masyadong evident Okay. yung pagiging Christian niya. So pwede na ang isang tao, Kristiyano, pero may mga Carnality pa sa ibang carnality area. pa. Pwede yun, sir. Oo. Pero maging careful tayo dun sa bagay na yun. Nangyayari to. Hindi siya excuse. Okay? Hindi rin siya lisensya na okay lang kasi Hindi, oo, kaya nga naisulat eh. Kaya ina-address nga ni Pablo eh. yun nga at sa mga in-address, yan yung pinaka ibig sabihin,
pinaka-maingay or pinaka-loud or pinaka-focus dyan, yung pagiging carnal nga nila, parang di Christian. Dahil ang nagmamanifest sa kanila is yung area na hindi Christian. Meron daw tinatawag, sir, doon na positional righteousness at yung actual righteousness. Hindi ako masyadong familiar dun sa dalawa na yun. Ano daw, kumbaga, dahil we are justified by faith kay Jesus, although we are not actually righteous, but by position, because we believe in Christ, we're righteous. Okay. Pero, hindi pa tayo actually righteous, kaya tayong Christian, nag-undergo tayo ng Sanctification. Kaya nga merong verse sa Bible na work out. Out. Kasi winwork in na ni Christ yung salvation natin eh. So we have to work out our salvation with fear and trembling. Okay, sir. Ganito kasi, no? Sorry, nakat kita. Sa last chapters natin, 1 and 2, ang issue ay division and faction ng church. At dito sa chapter 3, ang naging result ay immaturity ng mga tao sa church. Is it possible na yun ang reason bakit sila immature? Or it can be the otherwise. Okay. Na kaya nagkaroon ng division sa church Dahil is immature because sila. they are immature and carnal. Yun yung loophole. Ay, yung loophole. Actually, it's a cycle. Cycle, ano? Hindi na-address yung mga immature. So, kumbaga, maka-influence pa sila na ibang tao sa ganong system. Hindi, papasok din yung disiplina ng church dito. Oo. Okay. Kasi, kung walang order, walang... God is a God of order. Paano na lang maayos? Pwede kasi yung itago sa legalistic sa legalism. Oy, masyado na tayong dinumero. Nung kausap ko si Kuya Jojan, hindi ganun ang meaning ng legalism. Ang meaning ng legalism is Doctrine of men. Ang tinuturo mo is doctrine of men. Pero kung may malinaw na command yung Bible doon, wag mong i-call na legalistic yung something na spiritual and biblical. Wala ka rin Masakit lang na madiretso. Wala ka rin ipinagkaiba doon sa halimbawa sasabihin mo ang unclean yung mga bagay na dineclare na ni God na clean. O hindi rin tayo lalayo sa mga bagay na sa'yo okay lang yung mga bagay na dineclare ni God na sin. So, hindi ganun. So, parang naging siya, no? Subjective ang dating. Sa akin, itong ni-reveal, sa'yo, yan lang. Parang ganun, ano? Ang acid test pa rin kasi is yung Scripture at saka yung ating heart. Okay. Bakit ko sinabi yung ating heart? Ano ba talaga intention mo? Bakit mo pinipilit yung ganong argument? Nice. Diba? Saan ang gagaling? Sabi nga rin ni Ed Lapis, kahit pa tama yung argument mo, pero alam mo naman na hindi yun ang maglilid sa'yo sa tamang direksyon, wala ding kwenta kahit tama pa yung argument Ay, yung mo. kanina yun. Yun nga. Galing mo, sir. Up na, mo na agad. Na-download mo na agad sa utak. Okay, so tuloy natin. So, ang point dito is... Verse 1 pa lang to, So, ang point dito is, magkakaiba kasi ng yung tao. Category, may binanggit dito Ang ayoko lang dito, sir, is yung mga taong sinasabi na, oy, ayun, sa Bible, carnal Christian. So, pwede. So, sila parang ginagamit nila yung exception na to na, pwede maging carnal. So, parang namuhay ngayon sila ng malayang maging carnal dahil sa ganitong mga verse. Itong verse na to ay kumbaga is pagbibigay ng allowance and understanding sa mga hindi pa mature kay Christ. Hindi privilege na inaabuso. Hindi privilege na, pwede naman pala So, wag mo kung anuhin. May kanya-kanya tayong timing. Di ba? Pero alam mo ba, na si Paul, kasi ano ba ang pwedeng dahilan bakit hindi mature ang Christian? Ang sinasabi nila na hindi pa kami natuturuan o bago pa lang yung church. Pero si Paul dito 3 years. Halos 3 years siyang nagstay sa Corinth. At hindi lang yun. Nag-iwan pa siya ng pastor. At alam mo sino pastor? Si Apollos. Yun nga. Which is yung magaling mag-share. Kaya pala nung mga previous chapters, ako kay Apollo, ako kay Paul. Kaya pala may ganun. And take note, yung church din natin, kung mag-start tayo sa kung kailan tayo na-register, year 2020, is more than 3 years na rin. Oo nga, no? So, umbaga, pwede nating sabihin itong verse na to sa mga... based sa timeline. Sa timeline. Based dun sa timeline. Sa timeline, 3 years. 3 and a half.
Daw. 3.5 na nga kasi matatapos na tong year. So, pwede actually nating sabihin itong bagay na ito. Ngayon, may category kasi na binabanggit dito, no? Sige nga. Ng tao. Merong natural man. Yung natural man, hindi niya alam yung spiritual. Hindi niya maintindihan. Natural lang. Instinct lang, gano'n? Like si First Adam. Okay. Then, merong mga taong spiritual, yung submitted talaga sa word ni God and led by the Spirit. Ang nagpapakonfuse itong pangatlo. Sige, yung carnal. Alam nila yung tamang gawin, but hindi naman nila na-obey. So nga lang, sa Bible kasi malinaw yung ganun, na if you know the right thing to do, but you do not do it, it's sin. It is sin. So kumbaga, ang isang Christian na namumuhay sa carnality is sinful. At alam natin na ang isang tao na namumuhay sa sin. Alam nila na mali yun, tapos ginagawa nila. O tanga-tanga sila na, ay di ko alam, mali to, sorry. Yes, alam nila. Okay, aware sila. Kaya nga lang, nagkalos ba ang heart nila? Kaya nga lang, napaka-light kasi nung tingin nila dun sa bagay na. Di ba, may mga area tayo na gano'n, parang ang light nung tingin natin, pero mali naman kasi talaga. Di ba? So, immature nga ang dating. So, immature nga talaga. Kaya kailangan pa silang i-remind uli ni Paul. Yun. So, yun nga. So, paano yun? Valid yung question na natanggap natin lately na paano nga yung sa mga nahuhuli sa race, gano'n. Ano yung gagawin? Takbo, paspas. No. The real question is, do you really want to finish the race? Ayun. Maganda rin yun. Yun dapat ang motivation natin, hindi yung bagal o bilis Oo, baka kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Sabi nga nung isang brethren natin, magkakaiba kasi din ng areas of maturity. Ayun. Okay? Pero again, maging careful din tayo kapag ang binabanggit natin is yung areas of maturity. Kunwari, nag-share nga siya, ugali naman niya, gano'n. Actually, that is still correct. Pero so ako, di na ako mag-share. So ako, di ako mag-share. That is a wrong argument. Okay, so, mali na naman. So, fallacy yung gano'n na tinatry mo na i-equate yung dalawang bagay na hindi naman supposedly na magka-level. Parang yung sa preaching dun sa atin sa Sunday, di ba? Si Martha and Mary. Oo. Di ba? Si Martha, masyadong aburido at sa pagme-ministry. Ito naman si Martha ay nasa paanan ng Diyos. Si Mary. Si Mary naman ay nasa paanan ng Panginoon. Takikinig. Tapos sinita ni Jesus. Si Martha, na wag nang abalahin si Mary. Ngayon, ang ibang doon, ang pakahulugan ng marami doon, is dapat wag tayo mag-impose ng sa iba. Conviction, di ba? Parang hindi naman ganun yun. Kasi ang ganda nga nung sinabi sa dulo, yung isang commentator which is si Spurgeon. Okay, yung wag masyadong sa mga nitty-gritty, sa mga ministry. Ang sabi ni Charles Spurgeon is, before anything else, maging katulad daw tayo ni Mary na talagang unahin natin si Lord sa presensya na sa kanyang paanan. And then after we have received from the Lord, then ready na tayo na gawin yung ministry ni Martha. So kumbaga, nabigyan ng justice na ayaw rin kasi ni Lord ng tamad. It's always... Yun ang balance doon. Kasi minsan pag may mga ganun, yung the flip side is na-empower na ito okay lang din naman pala Ang tanong nga doon, Sir John, maganda. Kung ano ba yung intention talaga ng heart mo? Ikaw ba ay parang si Martha na nakaupo talaga sa paanan ng Mary. Panginoong, si Mary, si Mary na nakaupo sa paanan ng Diyos? Ikaw nga ba yun? Oo. Tsaka ito baka naman tamad ka, tapos nasabihan ka, tapos sabi, parang kang si Martha. Di ba? Hindi. May analysis din kasi yun Kunwari, ba kaya ka lang umuupo, ayaw mo magtrabaho? Pwede. Kunwari, kaya lagi mong gusto umuupo na para sabihin na spiritual ka kasi may pagkatamad ka naman talaga. Kung alam mo na may pagkatamad, tinago mo doon. Kung may pagkatamad ka naman talaga, hindi ka rin makakapagtago kay Lord na, ang dami mo na rin na-receive sa akin. Why not go and make disciples? I-apply mo na yung practical na application. Ngayon naman, may ibang mga tao naman na ayaw masaling yung puso nila or ayaw silang madiretso ni Jesus. So,
doon sila Sisip-sip. doon sila nagtatago sa ministry. Ayun. Yun. Naman So it's din. both na kailangan nating i-check yung heart. Ulitin ko ikaw ba is may pagkatamad na gusto mo lang makinig may mga ganun may mga nasa-share din kami na ganun gusto lang na makinig ng word ni God, pero yung first step na magpabaptize ayaw namang gawin. Ibig sabihin, gusto mo lang makinig, magaan lang sa kalooban na makinig, pero pag obedience na ayaw mo Seryosohan na. Oo. Meron din kasing flip side Pag-gera na. Oo. meron naman flip side na kaya gusto mong trabaho naman, or ministry kahit na masipag ka, Kasi ayaw mo ma-expose. ayaw mo namang ma-expose dun sa mga bagay na pina-address sa'yo. So, Yan ang takip. So, ano ang tamang analogy dyan? Mga balanse na yan. So, ang tamang analogy dyan is maging merit tayo na sinisik natin first yung kingdom ni God is His righteousness. And so, God, na talagang mahumble tayo na may apply natin to sa lahat ng pagkakataon. And then, after we have received kay God, then we are empowered na by the Holy Spirit na gawin yung works ni Martha without grumbling. O, diba? Mas natino pa yung puso na gawin mo yung bagay. Kasi nga, sa ministry, walang ako. Walang ako sa ministry. ayun. Ano, sir, may sabihin ka pa sa verse 1? Verse 1 Hindi, verse 2 na. Verse Yan, 2. sige. Noon, pinainom ko kayo ng gatas, imbes na pakainin kayo ng solid food. Kasi hindi nyo pa kaya yun. Okay. At hanggang ngayon, di nyo pa rin kaya. Ayun. Okay. Ganito. May gatas at solid food. Ano bang ibig sabihin na to? Ito ba yung literal? Okay. Yeah. Yung pina-pertain dito na food is yung word ni God. Yung pag-share ng word ni God, ano. Ano ba yung mga gatas daw saka solid food? May Yung mga kakaibahan ba basic- sa word ni God? Actually, wala siyang pinagkaiba sa truth. Meron lang pinagkaiba sa way ng pagde-deliver. Okay then. So, kunwari, yung sineshare kasi Truth pa rin siya, no? yung sineshare kasi ni Paul, Hindi mas basic. truth yung Hindi, truth yung solid. Hindi mas ano yun. Kumbaga, mas deeper lang yung pagkakapaliwanag dun sa solid. Pero yung pa rin yung truth na binabanggit dun sa milk. Okay. Milk kasi basic teaching Parang bata, no? Sa bata kasi gatas muna, hindi pa sanay lumunok ng ano. Si Paul, he makes sure na kapag nag-share siya is talagang simple lang. Kaso ang problema, yung mga Corinth o yung ibang mga tao, meron silang inflated view ng kanilang spirituality. Ibig sabihin, mataas yung estimate nila sa kanilang spirituality. dahil mga Griego sila eh. Hindi lang yun. Yung kapag masyado silang, yung highly spiritual yung tingin nila na wala sa lugar. Sabi naman ni Paul, kung titignan niya, kung talaga spiritual kayo, bakit carnal yung pamumuhay mo? So, kumbaga, hindi tugma. Hindi tugma yung tingin nila, sarili nila that they are spiritual. Yung Dun sa basic kanya, pa nga lang, hindi na matuto. Yung sinabi ka ni Kuya Joe, basic na may nag-share sa pulpit na dapat doon pa lang sana sineseryoso Tapos na yung walk. Doon pa lang sa pulpit. Kaya nga nung after nun, nire-enforce ko na doon pa lang sa pag-share sa pulpit ni Kuya Joe, may bigat na dapat kasi word ni God yun eh. Nangyayari, walang bigat na para bang okay, hindi ko feel na i-obey. Kumbaga, hindi na honor yung word ni God. Kahit wag na lang yung man of God, hindi na honor yung word ni yung God. pulpit mismo, yung pulpito, yun nga. Kung ano yung tinuturo, parang naging suggestion lang. Yes. Opinion lang na parang para tayo pumunta sa doktor, ay ayoko ng doktor na to. Tara, hanap tayo second opinion. Ganun. Tapos paghanapan mo ng second opinion, mga hindi pa Kristiyano. Wala namang masama na talaga namang magsaliksik. Kunwari, test every spirit. Ang problema, dahil bias ka lang dun sa nag-share, ay mali na yun, hindi yan ganyan. Yan tanong. Tiniray ba natin na maging diligent na aralin yung word? Baka kaya sinabi lang natin agad na, ay hindi, ganyan-ganyan yan. Hilaw yung pag-ano mo, no? Hindi naman nagbabasa din naman ng Bible. Minsan hilaw pag ano. Minsan yung nakakalungkot, may mga tao na audacious or sabihin the audacity na magsabi na ay hindi ganyan yan, mali yan. Tanungin mo, ano ang basis mo? Nagbabasa ba ng Bible? Talagang inaral mo ba maigi? O ala lang, feel mo lang dahil hindi siya magandang basihan.
Kaya nga, Wala lang, ayoko. kaya nga, Ba't ba ako sure? kaya nga nire-remind dito, yung milk at saka solid food, hindi sila magkaibang pagkain. Magkaiba lang yung degree. Degree. Okay. Kumbaga Pareho parang, silang pagkain. kumbaga yung isa, Cerelac na sobrang nilusaw, yung isa naman, granola, yung tumigas. O kunwari, ganun. Wow. So, Ang healthy ng analogy. so kumbaga, so isa, kaya niya nakakain yun kasi wala pa siyang ipin, hindi niya manguya. So nakakain niya na madali. okay. Isa naman, may ipin naman na. So mangangat-ngat at mangunguya na niya maigi yung medyo matigas paano na kapag pagkain. may ipin ka na? Pag may Tapos gatas ka pa rin ng gatas. there is something wrong with that. Abnormal lang. Parang hindi ka nagmamature. Isipin mo, kunwari, 12 years old na, dumedede pa. Di ba parang medyo parang... Actually, sa secular nga lang, di ba lagi sinasabi natin, you act your age. Di ba? di ba? 40 anyos ka na. 40 anyos ka niya. Pag cute yun, kapag ano ka, kunyari, sabihin natin, nagtatantrums ka ng mga infant ka pa lang, ganon. Mga 1 to 5 years old. Cute yun. Tanggap mo. Bata eh. Di ba? Malikot yung bata. Bata eh. Kunyari, mga 30 anyos na tayo. Tatrantrums pa tayo. When I It's was mine. O, di ba? Ganon. when I was a child, I speak like a child. But when I grow up, I put aside childish things. Ngayon, kunwari ang issue natin sa buhay, hinurt mo yung feelings ko, hindi mo kasi sinunod, Di kami na-cancel bate. mo ko. Di tayo bate. May mga Parang ganun na lang. naiba lang yung lengguwahe, pero ganun pa rin yung asal. Hindi talaga nag-mature. Ang ganda nun, sir. Hindi pa Oo. rin nag-mature. Ang ganda nun. Nag-ibalay lingwahe, pero yung pre-asal. Ang ganda nun. Kasi di ba sa mga bata, kapag papayabangan sila, uy, ako, meron akong bagong laruan. Ganito, Yes. ganito. Tapos napunta ako ngayon sa mga matatanda at mga boss. Ay, Brad, ako, may bago akong kotse. Diba? Nag-iba lang. Nag-iba lang yung degree. Nag-iba lang yung lengguwahe, nag-iba lang yung degree, pero same pa rin ang asal. Ganda, no? So, Lupit. eto paano? Di ba lagi nagiging issue walang love? Ganun ba? Di ba napaka-unloving, ganon. Balikan nga natin kung anong chapter binabanggit yung when I was a child, I speak like a child, but when we grow up, we put aside 1 childish Corinthians things, 13? which is about sa love sa church. Okay. Minsan, hindi ko na lang kasi minsan maintindihan kung ayaw lang ba talagang masaling, ayaw lang bang mapa-correct. Kahit na sabihin natin Paano ba mahinahon dapat? siya i-share. Ano ba? Paano ba? Ano bang problema? Siguro ang problem sa tao is gusto nilang ma-correct sa sarili nilang Way? preference Okay, and sarili preference. nilang way. That's not like that. Okay? Kailangan nating mag-grow na even sa pamamaraan na ayaw nating makorek, as long as it is still the Word of God, meron tayong fear and trembling sa Diyos. And Sa kapag, Diyos naman kasi tayo mananagot. Yes. sir, eh. kumbaga, hindi naman mahalaga kung ano yung preference ko eh. May kausap akong co-teacher nun na, Sir, ako kasi as much as possible, ayoko may ka-conflict, ayoko may ma-hurt yung feelings. Ako sabi ko sa co-teacher ko na yon, Ma'am, it doesn't matter kahit na ma-hurt mo yung feelings ko. My feelings are not as important as kung yung tama yung gagawin mo. Ako na yun Ibig sabihin, ako na mismo nagsabi sa kanya na kahit ma-offend mo ko, siguro magtatalo tayo. But at the end of the day, ma-offend mo Tama ko ka. pero tama yung ginawa mo, tama yung decision mo sa buhay. At the end of the day, Tanggapin mo. irrelevant na mainis ako sa'yo kasi tama ka pa rin. Siguro sir, magpe-play ng malaking part dito yung ego ng tao. Totoo naman. Yun na sir. What is the reason of dispute and warring? Hindi ba Strife and ano. hindi ba dun sa naglalagablab na emotions Desire. sa loob natin? It's the things warring inside of us. Yun naman kasi talaga. Sample. Ego nga, ano? Sample. Diniretsa ka. Ayaw mo. Ngayon, ang binigay sa'yo is yung, sige, bahala ka. May nasasabi ka pa din. Saan nalulugar? Diba? So, Nakita nga akong post eh. mm, Ito ano naman secular pero it's something related. Pag may ginawa ka, may masasabi sa'yo. Pag wala kang ginawa, may masasabi pa rin din. sa'yo. So gawin mo kung ano gusto mo. Gano'n na lang. Yeah. Pero I think, Secular yun. secular naman yan. Ngayon, isa pa, no?
may mga Christian din kasi nasanay sa mga spiritual junk food. Ah, Yung masarap lang pakinggan, Okay. pero wala naman talagang practicality Ang ganda naman sa nun. buhay. Binabasa ko lang. Hindi maganda nga, spiritual Okay. junk food. Kasi, di ba, yung ampalaya, mapait. Pero, Nasustansya. ayun. Pero meron naman kasing way na yung ampalaya makakain mo ng hindi ganun kapait. Oo. Alam mo ba yun ang ulam ko kanina? Ayun, Luto very ni Che. good. Ang sarap. O, diba? Tsaka may mga marunong Sinabi magluto. ko, May magaling ka. May mga nagluluto kasi na natatanggal nila somehow yung Hindi ko pait. alam kung paano. Hindi ko rin Yung iba alam. pinipiga, yung iba aasin. Ayun, which is panlasa. Hindi ba mali We yun? are the salt and light of the earth. Okay. Ngayon, sabi dito, may mga tao na nasanay sa spiritual junk food. Kapag ang kinain na nila solid food, parang hindi nila ma-appreciate kasi nasanay yung taste bud nila sa spiritual junk food eh. Yun. Sige. Sa normal na buhay, may bata, gusto lagi hotdog. Oo. Pinakain mo ng gulay, Oo. Hindi lang Isa ma-appreciate. sanay. Pero pansin mo, nung tumatanda na tayo, parang mas na-appreciate natin yung kunwari, chop suey, ganyan. Oh. Na Wow. unlike nung bata hindi Pakbe. na-appreciate. Actually, Kain na, sinigang. bro. Yung sinigang, pero Ayaw kasi mo may na. baboy naman yun. Pero kumbaga nung bata ko, ayoko rin yung sinigang, yung may masabaw. Oh. Pero nung tumatanda na, parang yun na may gusto mo. Oo, kasi sabi ko nga sa mga katrabaho ko, darating ang panahon na ang kakainin nyo na lang ay mangga at guyabano, iulam nyo. Totoo Di rin. ba naman. ganun din? Pag Yeah. tumatanda. So, nag-iiba rin, ano? Yes. Pero, nonetheless, ang issue kasi dito, Sir John, Mm. immaturity dahil sa kanilang kung paano nila i-take Yes. yung ano. Alam mo, pwede namang pakainin ka ng solid food eh. Pero dahil nga, nabubulunan ka, binabalik ka ngayon sa gatas. Problema naman, kapag binalik ka sa gatas, bakit? Hindi ba ako mature? Bakit ako binabalik sa gatas? Nabubulunan ka eh. Oo nga. O, di ba? Rektahin ka, mabubulunan ka. Yeah. O, di ba? Paano nga? O. Kaya nung minsan nag-observe, kunwari, mas mas harsh yung words na ginagamit pero yung delivery magkaiba. Ang mali pa rin yung Nagsalita. medyo yung pagde-deliver. Depende rin, ano? Bad cop ka, ano? Batman. Parang kang Batman. Anyway, kumbaga, I don't want to dwell on that. Mhm. Ang sa akin lang is, then so be it. Oh, sir. At the end of the ganun. day, individual naman tayong mananagot sa Diyos. Parang si Batman. And again, itong pinipreach naman natin na to, it's chronological order. Aw? Talagang nagkakataon lang na may mga ganitong usapan. Carnal nga, Christian nga eh. Tapos gatas nga eh. Pero maganda kasi, alam mo, natutuwa din ako personally kasi yung mga pressing issues talaga na Eto na. mga kunyari sa church talagang nadidil. Yes. Pag nabasa ko, grabe sakto ah. Dati nung mga last year, 'di ba? Parang may brethren tayo na sa ano naman sa pag-aasawa o sa pagjojowa ng undelivered. Okay. Sumakto. O, di ba? Okay. Mga ganun eh. And hindi naman siya sinasadya na natatapat. And kahit pasadyain, Ayusin yung heart. hindi naman tayo yung parang nagbibideo na, oy, meron daw picture. Hindi naman ganun yung way. Pero kumbaga, sana yung puso natin ay maging open sa kahit anong form ng correction. Hindi ko sinasabi na, hindi, okay yan, tama yan. Hindi, wala nang problema sa correction. Hindi. I-ready din natin yung heart natin na maging open sa kahit anong form ng correction para tayo is madaling mag-grow sa kahit sinong tao or kahit different yung person. Yes. May teachable yung heart. Teachable. Maganda yun. Yes. Ganun ka. Next, 3 and 4. 3 and 4. Kasi, nabubuhay pa rin kayo gaya ng mga tao sa mundong ito. Pag nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away, di ba proof yan na makamundo pa rin kayo? At standards pa rin ng mundo ang sinusunod nyo. Pag sinasabi ng isa sa inyo, kay Paul ako, tapos yung isa kay Apollos ako, anong pinagkaiba nyo sa ibang tao? Okay? So, merong symptoms. Maganda kasi ginawa dito ni Pablo eh. Para siyang isang doktor. No? Nakita niya yung problema,
yung sakit, Yeah. di ba? Ito. Immaturity. Ito, At ang isa sa mga sintomas, ito. Okay. ito babasahin ko lang dito. No? Sige, As in, babasahin ko lang. Okay. Baka kasi masabihan naman ako ng bias eh. Mm. Babasahin ko lang ha. Yung mga Kristiyano daw sa Corinthians, tinitignan nila yung sarili nila na spiritual sila. Oh. Okay? Pero dahil nga sa nangyayaring division Okay. and issues and problem, pinakikita na hindi ka nga namumuhay spiritually, kundi ikaw ay makamundo or karnal. Kasi kung hindi ka makamundo o karnal, Bakit? wala dapat siya ang mga issue or problem na yan. Grabe naman binabagalan mo pa Binasa ko talaga lang. yung pag-deliver. Hindi kasi, binasa ko lang. Bakit? Okay. Parang Hindi, binasa ko binabaitan lang. may pag-deliver eh. Hindi, binasa ko na lang. Hindi kasi, minsan, sasalita ako, may issue. Hindi ako magsasalita, issue. O, ito na, may script na. Enduring word, 1 Corinthians chapter 3. Okay, sir. Basahin nyo yung commentary. O, ayun na ha, may reference na. Kung ang tingin natin sa sarili natin, tayo yung victim. Kung tingin natin sa sarili natin, tayo yung tama. Kung tingin natin sa sarili natin, tayo yung talagang pine-persecute. Sige, sir. Bakit yung attitude Yung result. natin and result is fleshly? Yung... Okay, bakit parang fleshly, hindi sabihin natin hindi Christian-like? Yun Kumbaga naging yun yung naging behavior. bunga. Yun, Yung oh. sintomas. Oo. Kahit na anong sabihin natin, ang bungay hindi makakapagkaila. Yes. Yun mismo yung sinabi dito. Kaya nga sabi dito, yung problema nila sa human relationship, yun mismo yung term na ginamit dito. Mm. Yung problema nila sa ibang tao is an evidence na there is something wrong with their relationship with God. Ay, grabe ka kasi naman, Judge. Okay? 1 Corinthians 3, letter A, section I. O, Ay, doon nakalagay. Para, kasi medyo nasusuya na rin ako kapag ano eh. Pero sabi dito, sir, kasi, di ba, parang nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Kasi nga, in the first place, hindi okay yung relationship mo with God. Ano kayang inggitan, ano? At pag-aaway. So, ibig sabihin, relasyon sa mga tao, no? Alam mo, yung mga ganitong sample, ano? Uy, kayo na lang magkakaibigan, kayo na lang lagi magkakasama. Bakit kinakabig ka nun? O, hindi ako inaya. Ay, hindi ako ginano. Tignan mo, napaka-petty naman yung bagay na yun. O, di, you include yourself. Siksikan mo. O, di, pagsiksikan mo yung sarili mo. And after all, kung totoong brethren naman yung mga yan, minsan di naman kailangang ayain eh. Though it is polite na, di ayain mo pa rin. I know that. Kaso nga lang, isipin nga, bakit di kayo naya? Or hindi, siguro ang isipin na lang natin is, kung hindi ako inaya, isiksik ko yung sarili ko. Or if not, tanungin mo. Pero maganda rin mag-reflect, bakit kaya hindi ako inaya? Baka naman dahil pabigat ako sa kanila at ayaw nila akong kasama, KJ ako, diba? Magandang mag-reflect. Bakit kaya ganun? Lately ako naman, ang inaano ko na lang, kasi may mga ganyan din sa school eh. Which is, ako naman, ini-ignore ko na lang. Isipin mo na lang, sila yung unang mga, kunwari, sila ang unang mga group of or circle of friends, baka sila yung mas prefer kahit na mas totoo kang magsalita sa iba, tsaka hindi ka nakikipagplastikan. Ganito na lang. Kung di ka inaya, hindi. Basta, hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa kapwa mo Kristiyano. Yun yung magandang mga dinideny. At Kasi saka, yung mga payan, pag tinatanim, at the end of the day, ikaw yung pinaka-safe na kausapin kasi wala kang partiality. ibig sabihin, sir, yun ang sintomas ng kanilang immaturity. Yes. Human relationship. Kasi, Sablay. kakampi-kampihan. Sinabi pa dito, di ba? Pag sinasabi ng isa sa inyo na kay Paul ako, tapos yung isa kay Apollos ako, anong pinagkaiba nyo sa ibang tao? Napansin mo, parang binara pa ni Paul yung fans club niya Oo nga. na parang pinapoint out, hindi nyo kailangang i-flatter. So, ibig sabihin, yung kanilang birth out, yung kanilang hindi pagkakaunawaan, birth out ng pagiging fan? Ala nang pinagkaiba yan O pagiging, inclined dun sa isa? Ayun. Parang gano'n? Yun nga, walang pinagkaiba sa, dito sa mga leaders ng church, ang pinakikinggan ko lang talaga is itong particular person na to.
ito mismo yung ginagawa mo. Nagkakaroon ka ng partiality. Again, ulitin ko, halagay dito yun. So kapag meron kang partiality, si Apollo, kaya Apollos So ako dapat wala dapat sa bokabalero na basta ako kay Paul. Wala dapat ganun. Basta ako kay Sir John. Basta ako kay Kuya Joe. Wala dapat basta ako ganun. kay Tomas. Kasi may council yung elders eh. Dato lang ganun. Kaya nga sinasabi natin, kunwari kahit pastor, mali. Hindi siya exempted. Hindi siya exempted. Walang immunity doon. Siguro yung mga ibang churches, mga charismatic. That is what is wrong. Ayun. Kaya parang yung pastor minsan walang fear na isipin ano yung magiging possible consequence ng decision nila. Tapos Kasi call the shot. Tapos sasabihin pa is hindi man lang loving yung congregation, hindi man lang naawa sa kanya. Hindi. May council kasi na ikaw o lahat, even yung every member ng council, kailangan mag-submit. Kaya nga dapat pinag-uusapan eh. Okay? Ngayon, ang tawag sa kanila ay they behave like mere men. Hindi sinabi na you are mere men, but you behave as if parang hindi kayo Christian. Ang ganda. May may hope eh. Yes, may hope. Para maano sila eh. Makorek eh. Yeah. Yung mga taong ito eh. Yan maganda doon. St. Thomas, di ba? Ang sakit ay immaturity. At ang sintomas ay pagkakampi-kampi. Oo. At saan daw nanggaling yon? Hindi okay talaga yung relationship mo with God. Ayun. Pwede mong sabihin na, hindi, okay kami ni God, nagdi-devotion ako, nagpe-pray ako. Di ba, yung nagsabi na nga na, ay ako kay Christ ako. Di ba dito sa... na-rebuke din yun. Basta ako kay Christ. Walang ganun, parang spiritual elitist ka pa no lagay na yun eh. Sige, sinasabi mo, mature ka, nagdi-devotion ka, o sabihin natin, kinakausap ka ni Lord. O sabihin natin, extreme natin, may pagka, ka pa, charismatic pa yung style mo. Ito yung tanong. And now, what is the practical application of that professed maturity? Kung wala rin naman, hindi ikaw yung first na nagre-reach out, hindi ka rin naman, hindi mo rin naman kayang unang mag-apologize, hindi mo rin naman kayang unang mag-initiate ng conversation, I don't think na yung sinasabi mong maturity is tugma doon sa yung pamumuhay. Yan. Next. 5 to 7 mayari na. Sino ba si Apollos? Sino ba si Paul? Pareho lang kaming nagsiserve sa Diyos. Ginamit para maniwala kayo kay Christ. Ginagawa lang ng bawat isa sa amin ang trabahong binigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Pero dahil sa Diyos, kaya tumubo at lumaki yung halaman. Okay. Hanggang ano ba? 7. 7 ito. Hindi importante yung nagtatanim at yung nagdidilig. Ang Diyos ang importante. Kasi siya ang bumubuhay at nagpapalago sa halaman. Yun nga eh. Kaya dapat walang kampi-kampi, inggitan, tsaka away. Kasi lahat naman may part sa body ni Christ. Meron lang mas na-highlight. Pero that doesn't mean na hindi importante yung mga hindi na-highlight. Meron lang mas nakikita ng mga tao, merong hindi gaano nakikita ng mga tao. Example, si Tomas, di ba? Before na nandun lahat ng mga tao sa church, siya na yung nag-a-arrange ng mga upuan, siya na yung nagpe-prepare noong sa media, siya din yung nagre-remind doon sa mga nitty-gritty na mga bagay, and we are so blessed and helpful na may mga ganun na elders and overseers sa ganung bagay. Isipin mo yung hassle kung walang mga ganun tao na merong heart sa ganung bagay. Kasi ready na. Yes. Ngayon, kumbaga mahihiya ka pa nga na hindi mo gawin yung part mo, lalong-lalo na kung ang part mo lang naman ikaw yung magfa-facilitate nung fellowship, or sabihin natin na ikaw yung maglilinis. Yung kumbaga mahihiya ka eh. Kasi may mga tao na wholeheartedly ginagampanan nila yung trabaho nila. Now, there's no issue dapat na siya yung nag-share, siya yung nag-disciple. Doesn't matter, it both benefits. Kung walang nag-share dyan, ano yung disciple mo? Ngayon, kung ikaw yung nag-share dyan at wala nag-disciple, ano yung use na na-sharean mo pero hindi naman na-discipline? May evangelist, may pastor. So, kumbaga, walang mas mataas sa nagtanim tsaka nagdilig. Because,
kung si Christ hindi niya palalaguin o i-increase or ipag-grow yung tao na yun, ala ding mangyari. Kaya wag mayabang na, ay, ang diskarte ko talaga magtanim, talagang perfect eh. Ay, hindi yan tutubo kung walang Maganda dito, wag nating pagdidilig. iangat sa pedestal yung mga tao. Yes. Yun. Huwag Kaya- tayo maging fanatics. Kaya nga nagkakaroon ng balance. Una, Kaya may counsel lang. may humble ka, and number 2, wala kang immunity sa correction. Hindi porkit ikaw yung pastor or hindi porkit ikaw is matanda Pinakamasipag. or pinakamasipag is hindi ka na pwede makorek. Lahat tayo is subject dun sa word ni God. Pantay, oo. Oo. Minsan nasa heart lang naman talaga eh. Kasi may mga tao naman ako kilala na, ay, ganun ba, sir? Baka dinidiin nyo na ako, ha? Baka, maganda yung heart. Di ba may mga ganong heart eh. Kaya sabi ko kay Hazel tsaka kay Joanna, ay huwag kayo mag-alala, sasabihin naman yun kung i-DDA. Hindi naman tayo blues-clues dito. Diretso naman tayo dito. Ngayon natawa ko, sabi, ay hindi pa pala tayo DDA. Hindi, natawa lang ako. Napaka-innocent noong heart kasi. Hindi, may mga magagandang heart din naman. For a while, naging pangit yung heart ko din sa mga correction, lalo na nung una-una yung... naman. Kunyari si Kuya John nagsishare. Sino ba? Di ba? Parang, di ba halos lahat naman tayo. Napaka-self-righteous naman yan nagsishare. Pero nung na-realize natin na... Teka. Parang yung Bible word... din naman to ah. word na ni God yung kinakalabang ko. Tama nga, no? Oo nga. Baka si God na ang nire-resist ko. Kinikuikin niya kasi yung heart. Ngayon kung i-harden mo pa yung heart mo, sa ganon, kesyo ito yung nag-share, baka may empower. kawawa naman. Para bang na lang na correction yung pwedeng tumalab sa'yo. Hindi, baka may baka may mga charismatic na natitira pa tayong mga granules sa atin na parang ako ang direct na kausap ng Diyos. Kaya doon ako makikinig. Di ba? Baka may ganun pa tayong granules. Sana wala tayong ganon na parang hindi ka man ganon, pero parang dating mapag-imbabaw. Yun. Sana wala tayong ganon. Okay, last 8 to 9. Ay, nangyari na pala tayo. Pareho lang ang role ng nagtatanim at ng nagdidilig. At bibigyan ng Diyos ng reward ang bawat isa sa kanila. Depende sa trabahong ginawa nila. Partner kami sa pagsiserve sa Diyos. At kayo ang bukid ng Diyos. Okay. Kayo rin ang building niya. Okay. Makinig. Building and Kaya hindi kailangan magtalo-talo kung sino yung mas mahalaga, sino mas importante, mas maraming ginawa. At the end of the day, ire-reward ni God yung bawat tao according to his labor. Natuwa sa mga Christians na to. Okay. So, re-reward ni God yung tao according to his labor. So, kung tingin mo, kung tingin mo is wala kang God reward na natatanggap dito, pero in cheerfulness and generosity, nagpatuloy ka pa rin kay God without grumbling, great is your reward sa langit. Meron naman dito na feeling niya sobrang effort, pero totoo naman, hindi. Hindi ganun kalaki din yung reward mo sa langit. May mga nare-rewardan dito sa lupa na hindi naman talaga yun ang dapat niyang reward. So, pagdating sa graduation, si God ang magbibigay ng karampatang reward sa atin. So, kung sa tingin mo wala kang tinanggap dito sa lupa, then you are greatly blessed pagdating sa langit. If ikaw naman sobra-sobra dito sa lupa pero napakatamad mo naman, konti na lang din yung reward na tatanggapin mo sa langit. So, wag tayong mag-inggitan. Nagkakaroon lang ng frustrations kapag kinukumpara natin yung sarili natin with other people. Okay. Ang measure ng man is si Christ. So if we have to measure ourselves, we measure ourselves according sa nature ni Christ. Am I becoming more Christ-like on how I react on things, on how I behave on things, on how I respond on things? Yun yung tignan natin. Ngayon, as ministers, missionary, or workers in Christ, tandaan natin, tayo ang building or tayo ang taniman ni Christ. So, para talagang may opportunity na lumago sa atin yung salita ng Diyos, ayos natin yung puso natin.
Yan. Pero kung ang puso natin is punong-puno ng bitterness, hatred, ng sabi nating agony, or rage, anger, baka hindi word ni God ang tumubo dyan. Baka yung mga tinik, macho-choke lang niya yung word ni God kahit na gaano ka katingin mo is spiritual sa bagay na yun. So, yun lang naman sa akin. Yun lang. Ang cure kasi dyan sa talaga is humility na. Humility. Yun nga rin ang nasa isip ko kanina na if you humble yourselves at the sight of the Lord, He will lift you up. Submit yourself to God. Resist the devil. And Hindi he mo will kasi live. mapepeke. Yun eh. Ah. Hindi mo pwedeng mapeke. Nawa, sa atin, bilang mga Kristiyano, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, nawa, tayo ay hindi maging ganito na mga immature na ayaw natin hindi natin makain yung solid food dahil mga wala tayong mga ngipin at bagang. Okay. No? Again, may mga masakit naman talaga yung dinidisiplina tsaka correction. Gaganon ka naman eh. Pero Hindi ako sana, mag-grow. pero sana at the end of the day, tanggapin mo siya na yun yung pagbubungkal ng Diyos sa ating mga Mahal ka puso. kasi. Yes, Mahal para ka. mas tumubo Oo. yung buto na itinatanim niya sa atin. Di ba dun sa movie na Anak? Alam mo ba yun? Kay Vilma Santos. Tsaka kay Claudine Oo. Barreto. Tapos may bunso sila, di ba? Na naglagay siya ng palaka sa plato. Oo. Tapos sabi nagalit si Vilma. Oo. Pinalo. Oo. Tapos Tas tumatawa tumawa. pa rin Oo. yung bata. Ba't ka tumatawa? Kaga. Sabi po kasi ng teacher namin Mm. na kapag pinapalo daw po kami ng magulang namin, mahal po niya kami. Kaya po ako tumatawa kasi pinalo niyo ako, ibig sabihin po, mahal niyo po kami. Di ba nag-iba yung Insert mood? music. Oo. Yeah. So yun. Mm. So, ibig sabihin, masakit talaga mga kaibigan. At ito hindi naman kasi tayo club na parang masaya lang. Di ba? Yun din yung sinabi ko sa teacher ko. Though sabi natin yung iba sa kanila is hindi of same faith. Okay. Though mga mga Christian palasimba din. Oo. Hindi, palasimba din. palasimba. I don't want to say na same faith eh. Okay. Malinaw sa kanila na ang tunay na pagkakaibigan may kasama talagang correction. Secular yun Kasi kung walang correction and change ng pamumuhay, change ng pag-uugali, Wala mag-grow. ano lang tayo, barkadahan lang. Walang growth. Tapos kunwari nag-iingatan tayo na huwag Takipan. nagtatakipan lang tayo, walang magmamature sa inyo, walang magde-deny. Ganun yung mangyari. Ano lang siya, tropahan. Hindi siya Secular malalim. Secular pa to ha. Paano pag sa church? Paano pa pag sa church? Nawa, wag naman nating i-adapt yung worldliness. Kaya nga carnal dahil nga worldliness. So, kailangan may distinction talaga. Yes. Yung word saka yung church. Exactly. World pala. So, yun lang guys. Thank you. Maraming salamat. God bless. God bless po. And be mature. Iyan